although it can boost financial stability, hindi ibig sabihin mawawalan ka na ng problema. Especially if shopaholic ka. Hindi po. For me, kahit malaki yung sahod mo, mamumroblema ka pa rin sa pera. Kasi the more na lumalaki yung sahod, minsan mas tumataas yung gastos sa lifestyle or mas nag-i-improve yung lifestyle. So, mas nadadagdagan din yung gastos. And syempre, iisipin mo pa rin kung saan magagastos yung pera mo, kung magkano yung ilalagay mo sa savings mo, kung magkano yung ibibigay mo sa parents mo. And also, kahit na-achieve na natin yung goal natin sa sahod, mas nag-i-aim pa tayo ng mas malaki. Feeling ko talaga hindi tayo mawawala ng problema sa pera, especially tumataas din yung mga bilihin. Grabe na mga bilihin ngayon. Pero maganda rin naman syempre na malaki yung sahod mo kasi yung mga problems mo is good problems na yun. Like, ayun nga, kung ano pang gusto mong idagdag sa bahay nyo, kung ano pa yung gusto mong mabili for yourself. So, sana all, malaki yung sahod. Ang kasagutan ko po sa inyong katanungan ay no. Dahil naniniwala po ako na ang tao, kapag ang sahod niya ay malaki, syempre lalaki din po ang kanyang source of needs. Gayun din po dahil depende rin po ito sa kanyang way of lifestyle. Naniniwala din po ako na kahit gaano po kalaki ang sahod ng isang tao, kung di po siya marunong mag-manage ng pera niya, talagang magkakaproblema po. Mahalaga po ang tamang pagbabudget o pag-iipon para sa ganoon, talagang mayroon po tayong sapat na pondo sa ating pagsalita. Hindi ako naniniwala. Kasi nga ay, pagka marami kang pera, marami kang iniisip na bibilhin kung paano mo gagastusin. Ang iisipin mo pa noon, kung sa paggastos mo, may pakikinabangan ka ba? Pagka ginastos mo yung pera mo, yun ang isa sa problema. Kung i-invest mo naman, matatakot ka na baka hindi bumalik yung investment na iniisip mo. Problema na naman. Kaya hindi porkit marami kang pera wala ka ng problema. Iba't ibang problema at para matulungan tayong sagutin ang malaking katanungan na bakit marami pa rin po ang financially struggling kahit kumikita na ng malaki. Eto na, kasama na po natin today isang money mindset coach na si Nick Madrinian. Good morning, Coach! Good morning, Coach! Good morning, Coach! Bati ka muna sa kada squad natin. Hello, good morning sa kada squad. So happy to be here. Happy to have you. Ikaw, Coach, anong sagot mo dun sa nagbabagang katanungan namin? Kapag tumataas yung kita, nangangahulugan ba na mawawalan ka ng problema sa pera? Ayun nga, yan ang controversial. Ito yung lagi kong sinasabi na statement na earning more only amplifies the money habits you already have. Ala. So, ibig sabihin, kung impulsive kang gumastos or overgiving ka naman sa iba, sa current na sweldo mo, kahit dumoble yan, ganun ka pa rin. Kasi habit is something that you've gotten used to, cycle na siya. So kaya yung masasabi ko na, kung gusto mo na ma-maximize mo yung income mo pag lumaki, kailangan ayusin mo na yung habits mo ngayon pa lang. Para pag lumaki yung income mo, alam mong mamamanage mo siya ng maayos talaga. Para hindi siya yun nga makakain ng lifestyle or mapunta sa waste, ganyan. So dapat, ngayon pa lang, tanungin na natin sarili natin, ano ba yung mga habits na kailangan nating ayusin sa pera ngayon para kahit anong gawin mo sa pera, magka-earn double ka, magka-side hustle ka, ma-manage mo siya ng maayos na magiging masaya ka at hindi magkakaroon ng problema pa. So dapat maayos yung fundamentals mo. Yes. Maliit pa lang ang kita mo, maganda na yung fundamentals mo para pag lumaki yung kita mo, meron ka ng ganung klaseng base. Correct. Ayun. So ano bang dapat ang mind na isang financial freedom na tao? So, yung financial freedom, kung simply put, it's that you're able to fund your life goals without financial worries. Pero ang na-realize ko, having been coaching a lot of Filipino professionals, iba-iba yung version ng financial freedom natin. May ibang tao na financial freedom, gusto ko sa probinsya ko, simple ng buhay ko, financial freedom. Pero may iba, gusto ko may condo ko sa BGC at magtatrabaho ako sa corporate at may business ako, yun ang financial freedom sa akin. So, I think yun yung kailangan natin i-identify as Filipinos. Ano ba yung financial freedom para sa atin? Version. Para hindi tayo ma-distract sa sinasabi ng iba na dapat ganito. Pero i-define muna natin, ano ba ibig sabihin ng financial freedom? Financial freedom is ultimately being able to fund your huge life milestones
because you're able to have the income and the money management behind it. So you're able to fund your huge life goals without financial worries. Yun talagang Yung walang ang black utang, and in white. other Yes. words. Siyempre kung wala kang worries sa financial, wala kang utang na loob sa iba, at kaya mo, self-sufficient ka. Financially sustainable ka. Yun ang definition natin. Kasi lagi yan lagi yan nasa-throw around these days. Yes. Lahat tayo, yan ang gusto nating goal. makamit. Oo. Financial freedom. Diba? Pero ano ba dapat, Doc? Doc, tuloy coach. Si Doc kasi kausap ko kanina. Happy birthday kasi ako. Ibang episode, every gap. Okay lang. We missed you. Coach, ano ba dapat kasi ang mabuting spending habits? Kasi parang dati naman hindi tayo masyadong branded kung mamili. Tapos nung kumita-kita tayo ng kaunti, biglang branded na yung mga binibili natin. Dami ng gustong bilhin. Oo. Bakit ba tayo nagiging ganon? Yes. So, ito yung, as a money mindset coach, na-realize ko na when it comes to our habits, if we want to be financially free, it's 10% managing money, but then 90% is addressing yung mga limiting beliefs that we have around money na kinalakihan natin. So, kunyari, kung kinalakihan natin na yung magulang natin magastos, mahilig mag-shopping, hindi marunong mag-handle ng pera, unconsciously nadadala natin yon pagka tayo naman ay naging adult na. So, yun yung work that I do with my clients in understanding ano ba yung money traumas. Ano ba yung financial wounds na subconsciously, kaya ako gumagastos. Kunyari, napapagasto ko ng sadamakmak kasi nung bata ako, deprive ako ng magugulang ko, hindi ako na-prioritize. Ngayon, gagastos ako ng sobra-sobra. May mga revengeful ways din. Yung iba, Yes, oo. para kang nagre-rebel ngayon as an adult. Or yung mga breadwinners na feeling nila na sacrifice yung kabataan nila dahil they had to adult agad. Pag nagkapera sila, hindi nila na ma-manage ng maayos, bigay lang ng bigay sa lahat nang wala nang natitira para sa kanila. So ito yung mga mindset issues that we need to solve first. Kasi doon ko na-realize na we only build sustainable habits if we understand yung mga mindset issues. Kasi yun yung nagpo-form ng habits our thoughts and beliefs around money. Coach, that's very complex, no, girls? Kasi parang depende rin kung saan ka lumaki. Yes. Right? Depending on the situation of your family. Halimbawa, may mga ibang tao na ang dating doon sa pera, pag-usapan pera, ay masama. Masama po yung mga mayaman. Masama po yung ganito. Hindi sila whatever man. Kasi nga, ang kalakihan nila is simple lang sila noon. So even that, kailangan natin i-unlearn. Yes, exactly. You know, I have a client exactly like that na she's been earning so much as an OFW. We know how OFWs earn well. Yes. Yes. She went to me, she's like, Coach, ilang years ako nagtatrabaho. Alam ko malaki sweldo ko, pero every time na magsisave ako, ang impulse ko, gusto ko pa rin gastusin lahat. Ayoko may natitira. Tapos doon ko na-discover na after going through a lot of digging deep, sabi niya na, kasi growing up, natutunan ko na kapag may pera ka, pag mayaman ka, masama ka, corrupt ka, ganyan. Mga ganon, di ba po? Yes. May mga So, ayaw ganon nilang mapunta sa ganung way. Ayaw nilang maghawak ng madaming pera kasi baka sumama sila. Yun. So, kailangan matutunan mo na hindi siya ganun. So, ano yung dapat? Na, 'Di ba? Ano yung dapat na ituro natin sa ating mga sa mga anak, sa mga kabataan para kung hindi tama yung pag nagkaroon ka ng pera, waldasin mo lahat 'yan. 'Di ba? Bilin mo lahat ng mga dineprive ka nung bata ka ng mga parents mo. So what is the right thing to teach our kids Now. about being financially literate? you know, yung na-realize ko with my clients who grew up na nagkaroon ng terrible spending habits, it's because money wasn't talked about enough growing up. Ayun. So dahil hindi pinag-uusapan, uncomfortable, kapag uncomfortable, di mo pansinin yan, di bale na tumaas yung bill ko, di bale na pikit mata na lang ang gastos kasi sanay sila na tabu, uncomfortable. So they feel incompetent. If I feel incompetent, I don't want to do anything with my money. I'll just spend it or basta may papasok gastos. So I think the first step in every household is to talk about money. Talk about it shamelessly. Yes. Hindi, not necessarily na, ma'am, ito yung sweldo ko. Hindi naman necessarily ganun. More of like, pag-usapan, ano ba yung mga priorities mo? Ano ba yung mga gusto mong makamit sa buhay? Yung mga goals and desires mo para doon mapunta yung pera, hindi sa kung ano yung ma-distract lang tayo pag tumanda na. So, bata pa lang, paintindi mo na, di ba? Pag-usapan nyo na about money. And napansin ko lang, Coach, another topic to, may factor din yung social media. Yes. Yun, paano Tama ba, yun? Coach? Yes. Dagdag
dagdag problema. Yung social media, yung nakikita nila. It's parang keeping up with the influencers. Correct. Not knowing na itong mga influencers na to, libre po lahat yan. Hindi katulad ng mga ibang anak dyan na may mga magulang na bumibili ng mga nakakita nila sa social media. Eto, I'll be honest nga which is I share about this a lot on my platforms. I was a shopaholic before because I was sucked in to all of the influencer. So Marketing. as in there was a time kinukwento ko to, I spent 30,000 just on makeup. Wow. And Yan na skincare. Isang month. 1 month, 30 Yes. Wow. Tapos Dahil sa mga influencers. Yes. Dahil sa mga napanood mo. Oo, kasi talagang parang, ay, kailangan ko to. Parang, they Sabi, make it sabi think. kasi, nakakapagpa-smooth to ng skin. Tsaka minsan, you wala need ka namang this. problema, biglang naisip mo, may problema ka. Yung anak ko si Brooklyn 7 years old. may problema. Nagsa-skincare na. Ang cute. Oh my God, bakit? Ang ganda-ganda ng kutis mo, baka dun pa pumangit ang kutis mo dahil you're using skincare products too early. Actually. Na hindi naman niya kinakailangan. Nagpunta nga ako sa London, kinakwento ko nga sa kanila. Meron dong malaking makeup store. Okay, so meron akong bibilin. Kasama ko sa linya. Ganitong kaliliit na mga bata. Oh my gosh. Bihira yung kasing tanda ko, puro bata. Yung mga kasama ko sa line. Diba? Yung mga parang, hindi kailangan. Anong gagawin natin sa social Yeah. media na to na nagtuturo ng bad Exactly. spending habits? Ayun nga, kasi ako, I fell prey You to that experienced it also. eh, So that's why I shamelessly talk about my journey na, yes, I fell into that. And yung natutunan ko, ito, magiging deep ako. Kasi ito this is the work I do. Okay, I'm passionate namin yan. about it. Is that na-realize ko na when I was deep into my impulsive purchases, it was because it was a coping mechanism for me to not face my real life problems. So when you're, Tama. pag Diba, meron kang, retail therapy ang yes, tawag kaya nga retail dyan. therapy. So kunyari, at that time, I realized na I was deeply unfulfilled with my career. So in my head, may sweldo naman ako, gastusin ko na lang. At least may fulfillment ako. Sense of fulfillment. Parang reward mo. Pero deep down inside, I wasn't solving the real problem, which was that wala na akong fulfillment sa career ko. May psychological Yes. ano pala yan. Kasama siya. Causes. So, Doc, ano ba? Coach, ano ba talaga yung ano yung mga important things that we should really set aside money for? Yes. Baka isipin lang, doc ako, baka hindi. Baka isipin na doc. Baka may magpagamot sa'yo mamaya. Wala ako sa pagpagamot na may wallet ko. Baka gusto mo dagdagan. Yun na kailangan namin ipagamot. Yung financial. Yung spending habits, yes. What's important to know, ito, when I was deep into my retail therapy spending, I was in my quarter life crisis then. I was 25, and I was like, hindi ko alam gagawin sa buhay ko, pero one thing's for sure, pag ito in-order ko, darating sa bahay ko. Diba? And so, going back to the question is that we need to first understand what is it we truly want out of life. Kasi if we know what we truly want out of life, hindi tayo madidistract sa sinasabi nito, bilhin mo yan, kailangan mo yan, kailangan mo to. So at that time, I figured out what I truly wanted, which is that, let me just admit to myself that I'm not for this career anymore, which is why I left. I saved up enough savings, I left it, and I pursued the business I have today. And so because of that, it was easy for me to say na, ayoko na mag-settle dyan sa mga maliliit na bagay na yan. Doon na lang ako doon sa gusto ko talaga i-prioritize, which is yung dreams at desires na gusto ko talaga para sa buhay ko. Galing mo. Magaling dyan si Emma. Oo, totoo. Kanina sinabi mo na na-realize mo na you were in a different career, kaya mo na-realize paano ang isang tao marirealize sa sarili nila ang awareness na meron silang ginagawa para hindi i-confront yung kanilang talagang problema. How do you bring awareness? That is such a good question because that's the real issue. Yes, Hindi yung retail therapy, hindi yung budol shopping, Alam natin yung bawal eh. hindi kasalanan ng mga sale, ng mga brands because hindi. they help the economy. Ibig sabihin effective sila. Exactly. Diba? What we need to work on is inward. Ask ourselves, what are the problems we're refusing to confront when I buy this? When I buy this, what am I distracting myself from? When I buy this, what am I running away from? That's a big one. Like my clients tell me, I use shopping to run away from my problems. Yeah. And the thing is, it's very subconscious. You don't realize it. Sabi mo, hindi, maganda sale eh. Meron dong free item. Sayang naman. Sayang ako. Diba? Sayang. Sayang. Ganitong price. Yun yung
yun yung kala mo, surface level problem lang yun. Yung deeper issue is, ano ba yung mga problems sa ayaw mo harapin? You know, and going back to the awareness is, it starts with yun, asking yourselves those questions that I talked about. And second is having someone you trust to talk to. You know, kasi... That will be honest with you. Yes, kasi you need to have conversations para malaman mo, lumabas yung mga ganyang issues. Kasi kung kinikim-kim mo lang, doon lumalaki yung problema. Minsan kasi hindi natin ma-realize on our own. Kailangan natin ng someone para ma-realize na, ayun pala yung problema. Yes. That's what I'm Kailangan doing wrong. solusyonan. Kasi pattern eh. Sanay ka na eh. Okay, wow. Ganda, mas salimu. Balik ka ulit, coach. Oh, nga po. We can do this for like an hour. Maraming salamat, Coach Nick. Sa mga tips na nabigay niyo sa atin mga kada at sa amin din. Saan ba kayo naman pwede nating i-follow sa social media accounts po? Yes, I talk all about this a lot on TikTok, Instagram, YouTube. I have so much free content if you want to start having that awareness journey. Yes po. You can follow me on That's So Nick. That's So Nick. Oh, there, it's right there. And then you can also DM me on Instagram. I reply to everyone who messages me on Instagram if you want to dive into like ano ba yung nangyayari sa mga issues ko and how can I be financially free, because I have a free training also on my platforms that you can dive into right away after this. You can do it. I will do it later. Follow na si Coach Nick. Maraming salamat. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!